Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang American action thriller film na may pamagat na How It Ends. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita ang magkasintahang Will at Sam na sobrang natuwa dahil magkakaroon na sila ng anak. Gayunpaman, mayroon silang problema dahil hindi pa sila kasal. Kaya, dapat munang humingi ng pahintulot si Will sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang mahigpit na ama, si Tom, na hindi pabor sa kanilang pagmamahalan, sa hindi malamang dahilan. Pinayuhan ni Sam si Will na maging mahinahon sa kanyang ama, upang payagan na silang magpakasal. Pagkatapos nito, ay bumiyahe siya mula Seattle, patungong Chicago, upang makipagkita sa mga magulang ng babae. Pagdating ni Will sa kanyang destinasyon, ay pinapasok siya ng ina ni Sam, na si Paula sa loob. Nagiging awkward ang mga bagay sa sandaling makilala niya si Tom, na medyo malamig ang pakikitungo sa kanya. Malalaman natin ka-recap na si Tom ay isang retiradong sundalo, na nagsilbi sa sandatahang lakas, ng higit 30 taon. Nang maglaon, sa hapunan, ay pinag-usapan nila ang pagtulong kina Will at Sam sa pagbili ng bahay. Ngunit nag-aalala rin si Tom na protektahan ang kanyang pera kung sakaling maghiwalay ang dalawa. Naniniwala siya na naimpluwensyahan ni Will ang kanyang anak na lumayo sa kanyang mga magulang. Nang marinig ito, ay nagalit si Will at ipinahayag na ito talaga ang ideya ni Sam na lumipat. Ibinunyag din niya na gusto ni Sam na maging independent. Kaya, naging sanhi ito ng pagtatalo ng dalawa, at ang resulta ay umalis si Will nang hindi binabanggit ang tungkol sa pagbubuntis ni Sam, at ang plano nilang magpakasal. Kinabukasan, ay tinawagan siya ni Sam bago ang kanyang flight pabalik. Mukhang batid niya ang nangyari noong nakaraang gabi, at nagpasya siyang kausapin si Will kapag makarating na siya sa airport. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ay may kakaibang tunog ang lumabas sa background ni Sam, na naging dahilan upang matakot siya. Sinabi niya na may mali, ngunit bago pa sila makapag-usap, ay biglang naputol ang tawag. Paulit-ulit na sinubukang tawagan ni Will ang kanyang kasintahan, at nag-iwan din siya ng voice message, ngunit hindi niya ito makontak. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa airport, upang maabutan ang kanyang flight patungong shuttle. Ngunit, natuklasan niya na ang lahat ng mga flight ay kinansela. Di nagtagal, ay mayroong isang ulat ng balita sa TV, na tumatalakay sa mga paunang ulat ng isang seismic event sa West Coast ng US na nakagambala sa kuryente at telekomunikasyon. Dahil hindi maintindihan ni Will ang sitwasyon, ay nagpasya siya na bumalik sa apartment ng mga magulang ni Sam. Paglabas niya ng paliparan, ay mayroon ng napakalaking siksikan sa mga taong sumusubok na sumakay ng taksi. Kaya nagbigay siya ng dagdag na pera sa isang driver ng taksi, at kaagad siyang nakasakay. Pagdating sa apartment, ay nalaman niyang nag-iimpake na ang mga magulang ni Sam para umalis. At nang hindi nila makontak ang kanilang anak, ay sobra silang nag-aalala sa kalagayan nito. Kaya nagpasya si Tom na magmaneho sa kinaroroonan ni Sam, at kunin ang kanyang anak, sa halip na maghintay ng mga flight. Tinanong niya kung sasama ba si Will sa kanya, at pumayag din siya agad. Pagkatapos nito, ay naglakbay ang dalawa sa isang mahabang paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay, ay nasaksihan nila na ang lungsod ay naging napakagulo. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating sila sa isang gasolinahan kung saan nag-aagawan ang mga tao ng supply. Habang kumukuha sila ng gasolina, ay sinubukan ng ilang lokal na goons na takutin si Will na magbigay ng pera. Si Tom ay matalinong nakikipaglaro, at sinabi sa kanila na mayroon siyang pera sa trunk ng kotse. Gayunpaman, ginulat niya ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng pagpapakita ng baril na naging dahilan upang tumakbo ang mga ito. Habang ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, ay nagreklamo si Will kay Tom kung bakit may dala siyang baril. Bilang tugon, ay sinabi ni Tom na kung kinuha ng mga goons ang kanilang sasakyan at pera, ay maaring yon na ang katapusan nila. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagmamaneho, ay nagkaroon sila ng problema. Isinara ng mga militar ang interstate dahil sa pangkaligtasan na rason. Ngunit nang binanggit ni Tom ang kanyang naunang serbisyo bilang isang marine officer at ipaliwanag ang sitwasyon, ay nagawa ni Tom na hikayatin silang ipasok ang kanyang sasakyan. Kasunod nito, ay walang tigil ang paglalakbay ng dalawa sa buong araw. Pagsapit ng gabi, ay pinahinto sila ng sasakyan ng pulis. Gayunpaman, lumalabas na ang driver ay hindi pala isang pulis, sa halip ay isang sibilyan na may baril. Nagpaputok ang lalaki, na nag-udyok kay Will at Tom na pumasok sa kanilang sasakyan, at mabilis na umalis. Pagkatapos ng maikling habulan, ay pansamantalang nakatakas ang dalawa, gamit ang isa pang abandonadong sasakyan, para harangan ang dinadaanan ng loko.
Pagkatapos ay lumabas sila ng highway at dumaan sa isang makitid na daan. Biglang may dumaan na usa, dahilan para lumihis sila at nadisgrasya. Dahil dito, ay naabutan sila ng humahabol sa kanila. Habang tinutukan ng baril ng lalaki si Will, ay nagawang salakayin siya ni Tom mula sa likuran at pinatumba siya. Dahil sa kaguluhang ito, ay nabali ang tadyang ni Tom. Bilang resulta ng kaganapang ito karekap, ay ginamit nila ang sasakyan ng pulis at hinila ang kanilang nasirang sasakyan sa isang malapit na reserbasyon. Doon, ay nakilala nila ang isang babaeng mekaniko na nagngangalang Ricky, na pumayag na ayusin ang kanilang sasakyan, ngunit sa mas mataas na presyo. Sa gitna nito, ay nasaksihan nila ang isang hindi pangkaraniwang tanawin, ng isang kawan ng mga ibon na lumilipad sa isang kakaibang formasyon. Pagkatapos maayos ang kanilang sasakyan, ay nag-aalala si Tom na baka masira muli ang kanilang sasakyan. Dahil alam niyang gustong pumunta ni Ricky sa California, ay hiniling niya sa kanya na samahan sila sa kanilang paglalakbay. Ang babae ay nag-aalangan, ngunit sa huli ay sumang-ayon siya nang mag-alok si Tom sa kanya ng malaking halaga na $2,000. Kasunod nito ay nagsimula ang tatlo sa kanilang paglalakbay. Sa daan ay may napansin silang anomalya. Ang kanilang compass needle ay patuloy na umiikot na nagpapahiwatig ng disrupted magnetic field sa lugar. Habang pinag-uusapan ito, ay biglang nawalan ng kontrol ang isang sasakyan sa harap nila at nabangga. Dahil sa nangyari, ay dali-dali nilang pinuntahan ang sasakyan at nakita nilang patay na ang lahat ng sakay nito. Sa sandaling yon, ay dumating ang isang grupo ng mga armadong lalaki na nag-udyok sa tatlo na lumayo agad. Maya-maya, ay huminto sila sa gilid ng kalsada para mag-refill ng gas sa kanilang sasakyan. Sa panahong ito, ang mga ulap ay bumubuo ng isang mapanganib na hugis at ang panahon ay nagsimulang lumala. Hindi nagtagal, ay bumagsak ang isang kidlat at nagsimulang umulan na nag-udyok sa kanila na sumilong sa ilalim ng tulay hanggang sa huminto ito. Sa pagdaan ng mga araw, ay mas tumitindi ang mga pangyayari. Tumataas ang temperatura na nag-udyok kay Will na taasan ang AC sa kotse. Di nagtagal, ay nagpasya silang huminto sa isang inabandonang water park upang maghanap ng ilang mga supply. Si Ricky, na nasasabik na makakita ng pool, ay tumalon agad, na umaasang malamig ang tubig. Gayunpaman, ang pagtaas ng temperatura ay nagpainit din ng sobra sa tubig na naging dahilang upang masaktan ang babae. Dahil dito, ay tinawanan siya nina Will at Tom. Pagkatapos, ay nagpatuloy sila sa paghahanap ng ilang mga supply bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nang sumapit na ang gabi, ay napansin nilang nasunog ang mga bukid sa gilid ng kalsada. Sa kabila nito, ay patuloy pa rin silang sumusulong. Maya-maya pa, ay hinarang sila ng isang babae na humingi ng tulong na sinasabing na flat ang gulong niya. Ang tatlo, sa isang mapagbigay na kilos, ay lumabas sa kanilang sasakyan upang tulungan siya. Ngunit laking gulat nila dahil ito ay naging isang bitag at pinalibutan sila ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Mayroon silang mga baril at ninakaw ang lahat ng kanilang reserbang gasolina. Hiniling ni Will sa kanila na tirhan sila ng 1 galon ng gasolina, ngunit hindi siya pinagbigyan ng mga armadong tao. Ninakaw nila ang lahat at iniwan sila sa gitna ng kalsada. Dahil alam nilang mapapahamak sila kung wala silang gasolina, ay nagpasya ang tatlo na habulin sila at bawiin ang kanilang mga supply. Matapos ang matinding habulan, sa huli ay naabutan nila ang mga tulisan. Binaril ni Ricky ang mga gulong na naging sanhi ng pag-flip at pag-crash ng sasakyan ng mga kawatan. Dahil sa sunog sa paligid at sa tumutulo na tangke ng gas ng sasakyan, ay halos wala na silang sapat na oras para bawiin ang kanilang gasolina. Ngunit sa kabutihang palad, ay nakuha nila ang 1 galon ng gas bago sumabog ang kotse. Pagkatapos nito, si Ricky ay nakonsensya dahil naniniwala siyang siya ang pumatay sa kanila. Pinagsisihan din niya ang pagsama sa kanila. Sinisikap ni Will na aliwin siya, na nagsasabi na kung hindi nila ito gagawin, ay sila naman ang mamamatay. Gayunpaman, siya ay nalulula sa pagkakasala, kaya't hiniling niya kay Will na huminto. Pagkatapos ay lumabas siya ng sasakyan at umupo sa gilid ng kalsada. Sa paniniwalang kailangan niya ng ilang oras na mag-isa para pakalmahin ang sarili, ay pumasok sina Will at Tom sa kotse at nakatulog. Kinaumagahan, ay nagising ang dalawang lalaki na wala na si Ricky kasama ang kanyang mga gamit. Wala silang magawa tungkol dito, kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, ang kalusugan ni Tom ay nagsimulang lumala dahil sa kanyang mga bali ng kanyang tadyang. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, ay nakatagpo sila ng isang nawasak na tren, kaya sila ay huminto. Lumapit si Will sa tren upang tingnan kung may gas, habang si Tom ay nagpapahinga sa kotse. Sa panahong ito, ay nagsimula ng mag-malfunction ang baga ni Tom, na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nang makita siyang nagdurusa, si Will ay nagmamadaling bumalik sa kanya at tinusok ang isang karayom na nagpapagaan ng presyon sa kanyang mga baga. Nang makabalik na sila sa kotse, ang dalawa sa wakas ay nagsimulang mag-open sa isa't isa.
Si Tom, na alam na hindi na siya mabubuhay ng matagal, ay gusto niyang marinig kay Will na lagi niyang alagaan si Sam. Ibinunyag din niya na alam niya ang tungkol sa pagbubuntis ng kanyang anak, dahil sinabi nito sa kanya noong gabi ring yon nang sila ay nag-away. Sa sandaling ito, ay ibinalita ni Will ang insidente sa bangka kung saan nasira ang mahalagang bangka ni Tom. Nang marinig ito, ay naniniwala si Tom na mabuting tao si Will at magiging mabuting ama rin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, ay narating ng dalawa ang isang tulay kung saan ay hinarang sila ng isang gang ng mga armadong lalaki na nakamotorsiklo. Sinubukang ipaliwanag ni Will sa kanila ang sitwasyon, ngunit naramdaman niyang hindi sila papayag. Sa isang mabilis na pagkilos, ay pinabalik niya ang sasakyan, kaya hinabol sila ng mga nakamotorsiklo. Kinuha ni Tom ang isang baril at pinasabog ang isang inabandonang truck na naging dahilan upang maiwasan nila ang grupong yon. Ngunit, sa kasamaang palad, ay sumuko na si Tom dahil sa kanyang mga sugat sa prosesong ito. Bagamat sobrang nalungkot si Will, ay nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa masira ang sasakyan. Dahil ayaw niyang iwanang mabulok ang katawan ni Tom, ay binuhusan ni Will ng gasolina ang buong sasakyan at sinunog ito. Pagkatapos ka-recap, ay ipinagpatuloy niya ang natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay sa paglalakad. Ito na ang ikalimang araw ng paglalakbay. Naglalakad si Will sa isang tiwangwang na kalsada nang mapansin niyang may paparating na jeep mula sa likuran. Sumenyas siya at huminto naman ang sasakyan. Isang lalaki ang lumabas sa sasakyan at pumayag na tulungan siya. Dahil nasa loob ng jeep ang kanyang asawa at isang maliit na anak na babae, ay hiniling ng lalaki kay Will na ibigay ang kanyang baril. Kasunod nito, ay dinala sila ni Will sa walang laman na bahay ng kanyang nawalay na ama sa Idaho kung saan silang lahat ay nagpapahinga. Sa puntong ito, ay nakipagkasundo si Will sa kanila at hiniram niya ang kanilang sasakyan kapalit ng pananatili nila sa bahay ng kanyang ama sa loob ng 3 linggo. Sumang-ayon ang lalaki sa kasunduan at bilang resulta, ay bumalik si Will sa kanyang tila walang katapusang paglalakbay. Habang papalapit na siya sa lugar ng kanyang kasintahan, ay nakita niyang halos ganap na nawasak na ang lungsod. Lumalalim ang misteryo nang umabot si Will ng 30 milya sa labas ng bayan, kung saan napansin niya ang mga patay na biktima na nakabaon sa kanilang mga sasakyan sa ilalim ng makapal na layer ng abo. Pagpasok niya sa lungsod, ang kapaligiran ay sobrang mabaho dahil sa mga labi at katawan na nagkalat kung saan-saan. Sa wakas ay narating na din niya ang apartment ni Sam at natuklasan niya na wala na ang kalahati ng gusali. Ngunit, may nakita siyang note na may nakasulat na address. Dahil dito, ay nagmamadaling nagmaneho siya patungo sa binanggit na lokasyon, gamit ang isang mapa na papel. Maya-maya, ay nakarating si Will sa isang cabin kung saan binati siya ng isang lalaking nagpaputok sa kanya. Siya pala ay dating kapitbahay mula sa kanilang apartment building na nagngangalang Jeremiah. Sa sandaling yon, ay tumakbo si Sam palabas ng cabin at sa wakas ay nagkaroon sila ng emosyonal na pagkikitang muli. Si Jeremiah, na nanatili kay Sam at tumutulong sa kanya, ay tila nagkaroon ng damdamin para sa kanya. Kaya naman, medyo nagsiselo siya. Kinagabihan, nagising si Will sa isang lindol. Lumabas siya upang makita ang Northern Lights sa kalangitan. Napansin din niya sina Sam at Jeremiah na tumatambay sa isang campfire. Nang sumali si Will sa kanila, ay nagsimulang magsalita si Jeremiah tungkol sa kung ano ang sanhi ng lahat ng mga pangyayaring ito. Inihayag niya ang isang malalim na paranoia at kumbinsido na ang sakuna ay hindi natural, kundi resulta ng isang detalyadong pag-atake. Ayon sa kanya, isang bombang gawa ng tao ang ibinagsak sa baybayin at naging sanhi ng mga anomalyang ito. Gayunpaman, ganap na hindi sumasang-ayon si Will sa kanyang teorya, batay sa kanyang nasaksihan sa kanyang paglalakbay. Kinaumagahan, ay nakita niya si Jeremiah na sinusuri ang kanyang jeep. Nang harapin niya ang lalaki, ay dinala siya sa kakahuyan at sinubukang patayin. Sinabi ni Jeremiah na mahal na niya si Sam at gusto niyang angkinin ang babae. Gayunpaman, bago niya mahawakan ang gatilyo, ay binaril siya ni Will bilang pagtatanggol sa sarili. Di nagtagal, ay sumabog ang bulkan na nag-trigger ng napakalaking apoy, abo at shockwaves na lumilikha ng pyroclastic flow. Nang makita ito, ay nagmamadaling kinuha ni Will si Sam at ang dalawa ay mabilis na lumayo sa lugar. Sa kalaunan, ay nagawa nilang i-outdistance ito hanggang sa ito ay humupa. Pagkatapos, ay bumiyahe sila patungo sa hilagang bahagi na umaasang makakahanap ng ligtas na lugar. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!